Walang hiya kang bata ka. Alam mo ba kung magkano ang pinggan na yan? Mas mahal pa yan sa buhay mo. Ang matinis na sigaw ni Marites ay tila mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ngayong gabi. Sa isang maliit at tagpi-tagping bahay sa dulo ng looban, nanginginig ang buong katawan ng 8 taong gulang na si Lucy. Nakaluhod siya sa malamig na sahig na semento. Ang mga tuhod ay namumula na sa gasgas, habang sa paanan niya ay nagkalat ang mga pira-pirasong bubog ng nabasag na plato. Hindi na maramdaman ni Lucy ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi. Ang mas masakit ay ang kirot sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang mga bubog. Iyon na lang sana ang natitirang ulam para sa hapunan. Pero dahil sa panginginig ng kanyang gutom na mga kamay, dumulas ito at nabasag. Tita, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Ang halos pabulong na iyak ni Lucy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at lamig. Ngunit walang awa sa mga mata ni Marites. Hinablot ng ginang ang manipis na buhok ng bata at kinaladkad ito palabas ng pintuan. Papunta sa malakas na buhos ng ulan. Doon ka sa labas. Wala kang karapatang kumain kung wala ka namang pakinabang. Palamunin ka lang naman dito. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Lucy sa putikan. Ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis at kupas na damit. Niyakap ni Lucy ang kanyang sarili, pilit na hinahanap ang init na matagal na niyang hindi nararamdaman simula nang mawala ang kanyang mama at papa. Sa kabilang bahay, nakasilip sa siwang ng bintana si Elena. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang mapaiyak. Gustong-gusto niyang lumabas. Gustong-gusto niyang saklolohan ang kawawang bata. Pero naalala niya ang banta ni Fidel, ang asawa ni Marites, noong nakaraang linggo, na kapag nakialam pa siya ulit, pati ang nanay niyang may sakit sa probinsya ay madadamay. Diyos ko po, tulungan niyo po si Lucy. Bulong ni Elena, habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang magawa, kundi ang magdasal, ang sandata ng mga walang kapangyarihan. Biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Marites at lumabas si Fidel. Lasing ito. Sa kamay niya ay may hawak na sinturon na gawa sa makapal na balat. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Saan na yang batang yan? Ang ingay-ingay. Nakakaistorbo sa tulog. Sigaw ni Fidel, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakita niya si Lucy na nakadapa sa putikan. Tinaas ni Fidel ang sinturon. Pumikit na lang si Lucy. Hinintay niya ang hagupit. Hiniling niya na sana, sa pagkakataong ito, kunin na siya ng mga magulang niya sa langit. Ngunit hindi dumapo ang sinturon. Sa halip, nyanig ng isang nakabibinging preno ng sasakyan ang buong kalsada. 2 nakasisilaw na ilaw ang tumama sa mukha ni Fidel, dahilan para mapatakip siya ng mata. Isang makintab at mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat mismo ng kanilang tarangkahan. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang bumaba. Hindi ito nagpayong. Hinayaan niyang mabasa ng ulan ang kanyang mamahaling suit at sapatos na balat. Si Dr. Ramon Alcaraz, ang dating kaibigan ng ama ni Lucy. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot habang nakatingin kay Fidel. Sino ka? Anong karapatan mong pumasok dito? Bulyaw ni Fidel, pilit na nagpapakatapang kahit halatang nagulat. Hindi sumagot si Ramon. Naglakad siya ng diretso, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Nilampasan niya si Fidel, na parang hangin lang ito. Lumuhod si Ramon sa putikan, sa tabi ng nanginginig na si Lucy. Dahan-dahan, tinanggal ni Ramon ang kanyang Amerikana at ibinalot ito sa maliit na katawan ng bata. Binuhat niya si Lucy ng maingat. Tila ba ito isang babasaging kristal na natagpuan sa gitna ng basurahan? Bitawan mo yan! Pamangkin ko yan! Sigaw ni Marites na ngayon ay nasa pinto na, basang-basa rin ang mukha sa ulan. Tumigil si Ramon at lumingon. Ang kanyang boses ay mababa, pero sapat para patahimikin ang hiyaw ng bagyo. Huwag niyong subukang pigilan ako. Dahil kung gagawin niyo yan, ipapaalala ko sa buong barangay kung saan nanggaling ang perang ipinang-inom ni Fidel at ipinangsugal mo, Marites.
Alam nating lahat na hindi iyan sa inyo. Namutla si Marites. Tila may bara sa kanyang lalamunan. Alam ni Ramon. Alam niya ang tungkol sa insurance money na dapat ay para kay Lucy. Naglakad si Ramon pabalik sa sasakyan. Karga-karga si Lucy na ngayon ay nawalan na ng malay sa kanyang bisig. Sa bintana, napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano tinalikuran ng isang estranghero ang lahat ng karangyaan para yumakap sa putikan. Bago sumakay, lumingon muli si Ramon kay Fidel na nakatayo pa rin habang hawak ang sinturon. "Maghanda kayo," sabi ni Ramon. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Dahil ito na ang huling gabi na matutulog kayo ng mahimbing. Isinara ni Ramon ang pinto ng kotse. Umugong ang makina at mabilis na humarurot palayo. Iniiwan sina Fidel at Marites sa gitna ng ulan. Habang sa di kalayuan, unti-unting lumalakas ang tunog ng sirena ng mga pulis na paparating. Sa loob ng emergency room ng St. Rafael Medical Center, halos mabingi ang lahat sa palahaw at iyak ni Lucy. Kahit nanghihina, nagagawa pa ring magpumiglas ng bata. Sinisipa niya ang hangin, tinatabig ang kamay ng mga nurse at ayaw magpahawak kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Tila nakikita pa rin niya ang anino ng kanyang malupit na tiyuhin sa bawat puting uniforme na lumalapit sa kanya. "Huwag! Huwag niyo akong sasaktan! Parang awa niyo na!" Sigaw ni Lucy. Ang boses ay paos na at puno ng trauma. Sinubukan ni Ramon na hawakan ang kamay ng bata upang pakalmahin ito. Ngunit mabilis na iniwas ni Lucy ang kanyang braso at sumiksik sa dulo ng kama. Nanginginig na parang basang sisiw. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Ramon. Siya ang nagligtas dito. Pero para sa bata, isa lang din siyang estranghero na maaring manakit anumang oras. Biglang bumukas ng padabog ang pinto ng air. Isang babaeng basang-basa sa ulan, magulo ang buhok, at nakasuot ng tsinelas na magkaiba ang kulay ang humahangos na pumasok. Hinarang siya ng guard, pero nagpupumiglas ito. "Lucy, Lucy anak," sigaw ng babae. Nang marinig ni Lucy ang pamilyar na boses, natigil siya sa pag-iyak. Lumingon siya at nang makita kung sino ang dumating, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa takot, napalitan ito ng pag-asa. "Ate Len!" Hikbi ni Lucy at iniunat ang kanyang maliliit na kamay. Nakita ni Ramon kung paano nakawala ang babae sa guard at mabilis na lumapit sa kama. Niyakap niya ng mahigpit si Lucy. Hindi alintana na basa ang kanyang damit at madudumihan ang malinis na sapin ng ospital. Hinaplos niya ang likod ng bata at nagsimulang humuni ng isang pamilyar na oyayi, isang malambing na himig na tila ba unti-unting tumutunaw sa lahat ng takot sa kwartong iyon. Siya si Elena, ang kapitbahay na laging nakadungaw. Pinagmasdan ni Ramon ang tagpo. Nakakunot ang kanyang noo. Ang babaeng ito, nakita niya ito kanina sa bintana. Bakit siya narito? Kasabot ba siya ni Fidel at Marites? Baka narito siya para kunin ang bata at ibalik sa impyernong yon? Hinawakan ni Ramon si Elena sa braso at hinila ito palayo kay Lucy ng may diin. "Sino ka? Bakit ka sumunod dito? Kasabwat ka ba nila?" Sunod-sunod na tanong ni Ramon. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagdududa. Nagulat si Elena. Tiningnan niya ang mamahaling suit ni Ramon at tiningnan ang sarili niyang suot. Isang kupas na t-shirt na may mantsa pa ng mantika. Pero hindi siya nagpatinag. Tinaas niya ang kanyang noo at sinalubong ang mapanghusgang tingin ng doktor. "Wala akong kinalaman sa kasamaan ng mag-asawang yon, sir." Matapang na sagot ni Elena, bagamat nanginginig ang boses sa lamig. "Sumunod ako dahil alam kong walang kasama si Lucy. Alam kong matatakot siya." "Talaga?" Sarkastikong sagot ni Ramon. "Kung talagang may malasakit ka, bakit hinayaan mong mangyari sa kanya yon? Nasaan ka noong sinasaktan siya?" Parang sinampal si Elena sa mga salitang yon. Yumuko siya, napakagatlabi. Dahan-dahan, dinukot niya ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang basang shorts. Inilabas niya ang isang maliit na pakete na balot sa plastik.
Sa loob nito ay may ilang piraso ng biskwit na durog-durog na. Inilahad niya ito sa harap ni Ramon. Wala po akong pera, sir. Wala akong kapangyarihan katulad nyo na kayang manakot ng tao o magpatawag ng pulis. Nangingilid ang luha ni Elena habang nagsasalita. Ito lang po ang kaya ko. Ang ipunin ang tirang biskwit sa pabrika na pinapasukan ko para may maibigay kay Lucy kapag hindi siya pinapakain ng tiyahin niya. Kung kasalanan po ang maging mahirap at walang laban, sige po, husgahan niyo ako. Pero huwag niyo pong sabihin na wala akong pakialam sa batang yan. Natahimik si Ramon. Tinitigan niya ang durog na biskwit sa nanginginig na kamay ni Elena. Tila may bumara sa lalamunan niya. Ang galit at hinala niya kanina ay biglang napalitan ng hiya. Sa kabilang dako ng kwarto, nagbubulungan ang dalawang nurse habang nakatingin kay Ramon. Uy, tingnan mo. Bulong ng isa. Siya yan, di ba? Si Dr. Alcaraz? Yung magaling na heart surgeon na bigla na lang huminto sa pag-oopera 5 taon na ang nakakaraan simula noong... Shh! Huwag kang maingay. Saway ng kasama nito. Baka marinig ka. Alam mo namang bawal pag-usapan ang nangyari sa pamilya niya. Hindi pinansin ni Ramon ang mga bulungan. Sanay na siya doon. Bumaling siya sa doktor na sumuri kay Lucy. Doc, kamusta siya? Tanong ni Ramon. Napabuntong hininga ang doktor. She's severely malnourished, Ramon. Maraming pasa at may signs ng trauma. Kailangan siyang bantayan 24/7. Hindi siya pwedeng iwanan mag-isa dahil nagkakaroon siya ng panic attacks kapag wala siyang nakikitang kakilala. Napapatingin si Ramon kay Lucy na ngayon ay mahimbing nang natutulog habang hawak-hawak pa rin ang laylayan ng damit ni Elena. Alam ni Ramon na hindi niya kayang mag-isa ito. Busy siya at wala siyang alam sa pag-aalaga ng bata. Higit sa lahat, takot si Lucy sa kanya. Binalikan niya ng tingin si Elena. Basang-basa pa rin ito, nanginginig sa lamig ng aircon, pero hindi umaalis sa tabi ng bata. Nakita ni Ramon ang isang bagay sa mga mata ni Elena na matagal na niyang hindi nakikita sa salamin. Ang sinseridad at init ng pagmamahal. Lumapit si Ramon kay Elena. Kailangan ko ng tulong, diretsahang sabi ni Ramon. Wala nang paligoy-ligoy. Nag-angat ng tingin si Elena. Nagtataka. Po? Kinuha ko ang custody ni Lucy, pero hindi ko siya kayang alagaan mag-isa. Nakikita ko na ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Humugot ng malalim na hininga si Ramon bago binitawan ang kanyang desisyon. Sumama ka sa amin. Trabahuhin mo ang pag-aalaga kay Lucy. Titira ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng sweldo na triple sa kinikita mo sa pabrika. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sa bahay niyo po? Pero sir, hindi niyo naman po ako kilala. At saka, ano na lang sasabihin ng mga tao? Tumingin si Ramon ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at walang bahid ng biro. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin ay ang buhay ng batang ito. Sagot ni Ramon. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang hamon na alam niyang hindi matatanggihan ni Elena. Ngayon, mamili ka. Sasama ka sa amin para masigurado mong ligtas si Lucy. O uuwi ka sa inyo at hahayaan mo siyang magising na naman na mag-isa at takot. Hindi nakatulog si Elena ng gabing iyon sa maliit na sofa ng ospital. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang alok ni Ramon. Triple ang sweldo, libreng tirahan at pagkain. Higit sa lahat, makakasama niya si Lucy. Pero hindi lang iyon ang tumutulak sa kanya. Naalala niya ang tawag ng kapatid niya mula sa probinsya kahapon. Kailangan na raw operahan ang nanay nila sa puso. At wala silang mahagilap na pera. Ang alok ni Ramon ay hindi lang sagot sa dasal ni Lucy, kundi sagot din sa buhay ng nanay niya. Bahala na, bulong ni Elena sa sarili habang inaayos ang kumot ng natutulog na bata. Kahit magmukha akong katulong, kahit anong sabihin ng iba, kakayanin ko. Para kay nanay. Para kay Lucy. Kinabukasan, pinayagan ni Ramon si Elena na umuwi saglit sa kanilang looban para kumuha ng gamit habang inaasikaso niya ang discharge papers ni Lucy. Pagbaba pa lang ni Elena sa tricycle,
Ramdam na niya ang bigat ng tingin ng mga kapitbahay. Sa tapat ng tindahan ni Aling Nena, naroon si Marites. Nakapamaywang ito, suot ang duster na bulaklakin, at sa lakas ng boses ay halatang ipinaririnig sa buong barangay ang kanyang sinasabi. Naku, sinasabi ko na nga ba? Sigaw ni Marites, sabay turo kay Elena na naglalakad palapit. Kaya pala ang lakas ng loob na sumbumbong sa mayaman na yon. Matagal na palang may relasyon ang dalawang yan. Ginamit lang nila ang pamangkin ko para magkaroon sila ng dahilan na magsama. Nag-init ang tenga ni Elena. Huminto siya sa paglalakad. Narinig niya ang bulungan ng mga tsismosang kapitbahay. Grabe no? Akala mo inosente. Yun pala kumakabit sa mayaman. Kaya pala ayaw magpaligaw dito. May target palang iba. Huminga ng malalim si Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabunutan si Marites. Pero naalala niya ang bili ni Ramon. Don't engage. Hayaan mo silang magsalita. Ang mahalaga, makaalis ka na dyan. Tiningnan ni Elena si Marites ng diretso sa mata. Marites, mariing sabi ni Elena. Ang boses ay mahinahon, pero may diin. Alam ng Diyos kung sino ang totoong demonyo sa atin. Ipagpatuloy mo lang ang pagkakalat ng kwento mo. Pero tandaan mo, bilog ang mundo. Baka sa susunod, ikaw naman ang mangailangan ng tulong. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot ng ginang. Mabilis siyang pumasok sa kanyang maliit na kwarto. Inilagay ang lahat ng kanyang kakarampot na gamit sa isang lumang maleta at 2 plastic bag. Wala siyang lingon likod na umalis. Paglabas niya ng eskinita, isang itim na van ang naghihintay. Pinagbuksan siya ng driver. Habang papaalis ang sasakyan, hindi napansin ni Elena ang isang kulay abong sedan na nakaparada sa di kalayuan. Dahan-dahan ibinaba nang nakasakay doon ang tinted na bintana. Tinitigan ang papalayong van at may tinawagan sa telepono. Pagdating sa bahay ni Ramon, halos malula si Elena. Hindi ito bahay. Para itong palasyo na nakikita lang niya sa mga teleserye. Mataas ang gate na gawa sa bakal. Ang hardin ay punong-puno ng mga bulaklak na hindi niya alam ang pangalan. Pero nang makapasok siya sa loob, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol na nakakahiya tapakan ng kanyang tsinelas. Ang mga pader ay puno ng mga painting na mukhang mamahalin pero walang buhay. Walang family picture, walang kalat. Walang amoy ng nilulutong ulam, para itong museo. Doon ang kwarto niyo ni Lucy, turo ni Ramon, na hindi man lang tumingin sa kanya. Busy ito sa pagbabasa ng mga papeles sa isang mahabang mesa. Ang mga rules ay nakasulat sa papel sa reforms. Bawal ang maingay pagpatak ng 9:00. Bawal pumasok sa office ko nang walang paalam. At higit sa lahat, huwag mong pakikialaman ang mga gamit na hindi sayo. Opo, sir, sagot ni Elena. Yakap-yakap ang kanyang bag na parang probinsyanang naligaw sa Maynila. Dumiretso siya sa kusina para kumuha sana ng tubig para kay Lucy na naiwan sa kwarto. Manghang-mangha siya sa laki ng kusina. Kumikinang ang mga gamit. May malaking vase sa gitna ng island counter na may kakaibang disenyo. Dahil sa pagkamangha, hindi napansin ni Elena ang basahan sa sahig na medyo madulas. Sa paghakbang niya, nawalan siya ng balanse. Kumaway ang mga kamay niya sa hangin para sana kumapit. Pero sa kasamaang palad, ang nahagip niya ay ang malaking vase. Tila bumagal ang ikot ng mundo. Rinig na rinig sa buong kabahayan ang lagapak ng porselana na tumama sa marmol na sahig. Umaling-awngaw ang tunog ng pagkabasag. Sinusundan ng matinis na kalansing ng libo-libong piraso na kumalat sa paligid. Nanigas si Elena. Namutla siya. Ang vase na yon, mukhang mas mahal pa sa buhay niya at sa buhay ng buong angkan niya. Mabilis na dumating ang mga yabag ni Ramon mula sa sala. Pagpasok nito sa kusina, nakita niya ang kalat. Nakita niya si Elena na nakatayo sa gitna ng mga bubog, nanginginig at halos maiyak sa takot. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lang ay ang mabigat na paghinga ni Ramon. Tiningnan niya ang basag na vase. Isang antigong regalo pa mula sa kanyang namayapang asawa. Pagkatapos,
Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa galit na sumisigaw, kundi sa galit na tahimik at nakakamatay. Sabi ko, bulong ni Ramon, ang boses ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Huwag mong pakikialaman ang hindi sayo. Napalunok si Elena. Sa sandaling iyon, gusto na niyang maglaho na parang bula. Ito na ba ang katapusan ng trabaho niya bago pa man ito magsimula? Sa halip na sigawan si Elena, nanatiling tahimik si Ramon. Ang katahimikang yun ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bulyaw. Tinitigan lang niya ang mga piraso ng base sa sahig. Nakita ni Elena ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ng doktor bago ito napalitan muli ng yelong lamig. Dagliang lumuhod si Elena, hindi alintana ang matatalim na bubog. Sir, sorry po. Lilinisin ko po agad. Babayaran ko po. Kahit unti-untiin ko sa sweldo. Nanginginig na, sabi ni Elena habang pinupulot ang mga piraso gamit ang kanyang mga kamay. Huwag mong hawakan yan. Mariing utos ni Ramon. Pero huli na. Dumulas ang isang matalim na porselana sa daliri ni Elena. Isang patak ng dugo ang tumulo sa puting marmol. Napangiwis si Elena pero pilit niyang tiniis. Napabuntong hininga ng malalim si Ramon. Ang doktor sa kanya ay kusaan na lang gumalaw. Hinablot niya ang kamay ni Elena. Hinila ito patayo at dinala sa lababo para hugasan ang sugat. Kumuha siya ng first aid kit sa cabinet at mabilis na ginamot ang hiwa ng walang imik. Ibabawas ko yan sa sweldo mo, sabi ni Ramon habang nilalagyan ng band-aid ang daliri ni Elena. Kahit abutin pa ng 10 taon bago mo mabayaran. Tumango lang si Elena, pigilang luha. Alam niyang swerte pa siya na hindi siya pinalayas agad-agad. Kinabukasan, nagising ang mansyon sa isang amoy na hindi pa nito nararanasan kailanman. Nasa kusina si Elena, abala sa pagluluto ng almusal. Tiningnan kasi niya ang ref at puro frozen meat, cheese, at lettuce lang ang nandoon. Walang buhay. Kaya nilabas niya ang baon niyang tuyo at sinangag na kanin na may maraming bawang. Kumalat ang usok at amoy ng pritong tuyo sa buong bahay dahil sa centralized aircon. Bumaba si Ramon na nakakunot ang noo habang tinatakpan ng ilong gamit ang panyo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ramon na parang nakakita ng cream. Amoy palengke ang buong bahay ko. Good morning po, sir. Bati ni Elena na may hawak pang sandok. Kasi po ayaw kumain ni Lucy ng cereal. Sabi niya na mimiss niya ang luto ng nanay niya. Kaya nagprito ako ng tuyo at itlog. Sasawayin sana siya ni Ramon. Pero natigil siya nang makita si Lucy sa hapagkainan. Nakakamayang bata. Punong-puno ng kanin ang bibig. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, nakita ni Ramon na may ningning ang mga mata nito. Papa Mon, kain po. Alok ni Lucy. Habang inaabot ang isang piraso ng tuyo na isinawsaw sa suka. Natigilan si Ramon sa tawag sa kanya. Papa Mon! Walang nagawa ang doktor kundi umupo. Pinagmasdan niya ang dalawa. Si Elena, napanay ang kwento tungkol sa probinsya habang naghihimay ng isda para kay Lucy. Ang tawa ni Lucy na parang musika sa tahimik na bahay. Kumuha si Ramon ng kapirasong tuyo. Maalat. Matapang ang amoy. Malayong malayo sa steak na nakasanayan niya. Pero habang nanginunguyan niya ito, parang may kung anong init ang gumapang sa tiyan niya. Pagkatapos ng almusal, naglaro sina Elena at Lucy sa garden habang nagdidilig ng halaman. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa second floor, lihim na nanonood si Ramon. Nakita niya kung paano basain ni Lucy si Elena gamit ang hose at kung paano tumawa ng malakas si Elena bago gumanti ng wisik ng tubig. Napapailing na lang si Ramon, pero sa gilid ng kanyang labi, sumilay ang isang manipis at halos hindi mapapansing ngiti. Ang bahay na ito, parang unti-unting humihinga muli. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Basag sa payapang sandali. Unknown number. Sinagot ito ni Ramon. Hello? Akala mo ba matatago mo siya habang buhay, Ramon? Isang boses na garalgal at pamilyar ang nagsalita sa kabilang linya. Alam ko ang sikreto mo 5 taon na.
Ang nakakaraan, kapag nalaman niya ng korte, hindi lang ang bata ang mawawala sa'yo, pati ang lisensya mo. Naputol ang linya bago pa makasagot si Ramon. Mahigpit ang hawak niya sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Sino yon? Samantala, sa kusina, nagpapahinga saglit si Elena habang nagpupunas ng pawis. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan kung may text ang kapatid niya tungkol sa nanay nila. Pero pagbukas pa lang niya ng dita, sunod-sunod na tumunog ang notification ng kanyang Facebook. Ting! 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 Halos maghang ang cellphone sa niya sa dami ng messages at tags. Kinabahan si Elena. Binuksan niya ang isang link na ipinadala ng kapitbahay nila. Live video. Sa screen, makikita si Marites na nakaupo sa harap ng barangay hall, umiiyak at humahagulgol, habang in-interview ng isang sikat na vlogger na mahilig sa Tulfo-style content. Tulungan niyo po kami, sigaw ni Marites sa video, tumutulo ang sipon at luha. Yung doktor na si Ramon Alcaraz, kinuha ang pamangkin ko at kasabwat niya ang malanding kapitbahay namin na si Elena. Matagal na silang may relasyon. Binebenta ni Elena ang katawan niya kapalit ng pera at ngayon, pati ang inosenteng pamangkin ko ginagamit nila. Sa video, biglang humawak si Marites sa kanyang dibdib. Umirap ang mga mata at dahan-dahang bumagsak sa semento. Isang acting na pang best actress. Nagkagulo ang mga tao sa video. Ang comment section ay puno ng galit na netizens. I-share niyo to. Walang hiyang doktor? Pokpok na Elena. Nabitiwan ni Elena ang kanyang cellphone. Umaling-aw ngawang lagapak nito sa sahig, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa takot. Alam niyang simula pa lang ito ng bagyo. Hindi ulan ang gumising sa mansyon kinabukasan, kundi isang dumadagundong na ingay mula sa labas ng mataas na gate. Ang payapang umaga ay binasag ng hiyawan, katok, at sunod-sunod na busina ng mga sasakyan. Sumilip si Elena sa CCTV monitors sa kusina at halos malaglag ang kanyang panga. Sa labas, nagkakagulo ang mga reporter, cameraman, at ilang mga taong may hawak na placard na may nakasulat na "Ibalik ang bata" at "Justice for Marites." Ang viral video ni Marites ay hindi lang naging chismis sa kanto, naging national news na ito. Sa sala, nakatutok si Ramon sa malaking telebisyon. Ipinapakita sa balita ang pag-iinarte ni Marites na ngayon ay may suot pang neck brace. Kahit wala naman itong injury kahapon. Mamamatay tao ang doktor na yan. Iyak ni Marites sa TV habang inaalo siya ni Fidel na mukhang maamong tupa. At yung babaeng si Elena? Dati ko yung kasambahay na pinalayas ko dahil nagnanakaw. Ngayon, kinukonsinti siya ng kabit niyang doktor. Napahawak si Elena sa bibig. Sus Mario Sep, ang kapal ng mukha. Hindi ako nagnakaw kahit kailan. Pero mas masakit ang reaksyon ng mga tao sa social media. Binasa ni Elena ang mga comments sa kanyang cellphone kahit masakit. Mukha namang pera yung babae. Grabe, ginagamit pa ang bata para magkapera. Sugurin yan sa bahay. Biglang may narinig silang hikbi mula sa likuran ng sofa. Nakita nila si Lucy na nakatakip ang tenga, nanginginig, at nakatingin sa TV kung saan naka-flash ang mukha ng kanyang tita Marites. Andyan sila. Kukunin nila ako. Sasaktan nila ako. Bulong ni Lucy, ang kanyang paghinga ay bumibilis na parang hinihika. Mabilis na pinatay ni Ramon ang TV gamit ang remote. Dagyang lumapit si Elena at niyakap ng mahigpit ang bata. Hindi totoo yan, anak. Hindi ka nila makukuha. Nandito kami ni Papa Mon mo. Bulong ni Elena habang hinahaplos ang likod ni Lucy. Tumayo si Ramon. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng bagyo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang security agency. Papalayasin ko silang lahat. Galit na sabi ni Ramon. At tatawagan ko ang bangko. Magkano ba ang gusto ng mag-asawang yan? 1 milyon? 2 milyon? Babayaran ko sila para tumahimik na at lumaya sa buhay natin. Wag sir! Pigil ni Elena. Humarap si Ramon kay Elena. Kunot ang noo. Anong huwag? Elena, sinisira nila ang pangalan ko. Sinisira nila ang buhay mo. Pera lang ang katapat ng mga ganitong tao. Umiling si Elena. Binitiwan niya muna si Lucy
at tumayo ng tuwid sa harap ng doktor. Sir Ramon, galing ako sa hirap. Kilala ko ang mga katulad ni na Marites at Fidel. Kapag binigyan niyo sila ng pera ngayon, aakalain ng mga tao na totoo ang sinasabi nila. Aakalain nilang guilty kayo, kaya kayo nagbabayad. At hindi sila titigil. Uubusin nila ang yaman nyo hanggang sa wala nang matira. So anong gusto mong gawin ko? Hayaan silang babuyin tayo? Harapin natin sila. Matapang na sagot ni Elena. Wala tayong tinatago. Ang katotohanan ang panangga natin, hindi pera. Hindi nakasagot si Ramon. Sa buong buhay niya, nasanay siyang pera ang solusyon sa lahat. Pero sa mga mata ni Elena, nakita niya ang isang tapang na hindi nabibili. Kinailangan nilang ilabas si Lucy para sa scheduled check-up nito sa pediatrician. Ito ang unang pagsubok. Pagbukas pa lang ng gate, para lumabas ang sasakyan ni Ramon, dumagsa ang mga tao. Para silang mga langgam na nakakita ng asukal. Kumislap ang mga flash ng kamera na nakakabulag. Dr. Alcaraz, totoo ba ang paratang? Miss Elena, tumingin ka dito. Nakatungo lang si Elena sa backseat. Yakap-yakap si Lucy na nakasubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Si Ramon ang nagmamaneho, mahigpit ang hawak sa manibela, pilit na inuusad ang sasakyan ng dahan-dahan. Biglang may humarang na lalaki sa harap ng kotse. Isang bayarang rallyista. Hinampas nito ang hood ng kotse. Ibalik ang bata. Sigaw nito. Mula sa gilid, isang bato ang lumipad patungo sa bintana ng backseat. Bog! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa sasakyan. Kahit bulletproof ang salamin, nagulat silang lahat. Napasigaw si Lucy sa takot. Sa isang iglap, tinanggal ni Ramon ang seatbelt niya at mabilis na tumalon patungo sa backseat. Niyakap niya ng buong katawan sina Elena at Lucy, ginawang panangga ang sarili niyang likod, sakaling mabasag ang salamin. Tumahimik ang mundo ni Elena sa sandaling iyon. Amoy niya ang mamahaling pabango ni Ramon na humahalo sa amoy ng takot at pawis. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso ng doktor na nakadikit sa balikat niya. Ito ang kamay na humahawak ng scalpel, ang kamay na sanay sa aircon, pero ngayon ay nanginginig din sa galit at takot para sa kanila. Okay lang kayo? Bulong ni Ramon. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Elena. Tumango si Elena, hindi makapagsalita. Nakaalis sila sa gulo. Pero ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lang. Pagka-uwi nila, may naghihintay na sulat sa mesa. Iniwan ito ng isang court process server na nakapasok habang wala sila. Binuksan ito ni Ramon. Ang papel ay may selyo ng korte. Ano yan, sir? Tanong ni Elena. Bumuntong hininga si Ramon at ibinagsak ang papel sa mesa. Summon, sagot ni Ramon. Nagsampa na sila ng kaso at hindi lang basta abogado ang kinuha nila. Ang nag-represent sa kanila ay ang De Vega Law Firm. Nanlaki ang mata ni Ramon. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Ang De Vega Law Firm ay pag-aari ng pamilya ng pasyenteng namatay sa kanya 5 taon na ang nakakaraan. Ang dahilan kung bakit siya tumigil sa pag-oopera. May nagpopondo kina Fidel at Marites. At ang taong yun ay hindi lang gusto ang pera ni Lucy. Gusto niyang durugin si Ramon hanggang sa maging abo. Malalim na ang gabi. Ang tanging naririnig sa buong mansyon ay ang walang tigil na paghampas ng ulan sa bubong at ang mahinang tunog ng yelo na tumatama sa baso ng alak ni Ramon. Hindi makatulog ang doktor. Nakaupo siya sa dilim sa kanyang sala. Nakatitig sa kawalan. Ang summon mula sa korte ay nakalapag sa mesa. Tila isang sentensya ng kamatayan. De Vega Law Firm. Ang pangalang iyon ay parang multo na bumangon mula sa kanyang nakaraan para singilin siya. Sa kusina, nagising si Elena dahil sa uhaw. Pababa na sana siya para kumuha ng tubig nang mapansin niya ang anino sa sala. Kinabahan siya noong una. Akala niya ay magnanakaw. Pero nang maamoy niya ang matapang na whiskey, alam niyang si Ramon iyon. Lalapitan ba niya? O babalik na lang sa kwarto? Naalala ni Elena ang ginawa ni Ramon sa sasakyan kanina, kung paano nito iniharang ang sariling katawan para protektahan sila ni Lucy. Huminga ng malalim si Elena. Hindi niya pwedeng hayaan na mag-isa
ang taong handang mamatay para sa kanila. Nagtimpla si Elena ng mainit na salabat. Dahan-dahan siyang lumapit sa sala at ipinatong ang tasa sa mesa, sa tabi ng bote ng alak. Sir, masama po sa inyo ang uminom ng walang laman ang tiyan. Malambing na sabi ni Elena. Mainit na salabat po. Pampakalma. Nag-angat ng tingin si Ramon. Pungay na ang kanyang mga mata at medyo magulo ang buhok. Malayong malayo sa doktor na laging plansado ang damit. Bakit gising ka pa? Tanong ni Ramon. Ang boses ay paos at mabigat. Natatakot ka ba na baka sugurin ulit tayo? Umupo si Elena sa kabilang sofa. Hindi masyadong malapit, pero sapat lang para maramdaman ni Ramon na may karamay siya. Hindi po, sir. Panatag ako kapag nandyan kayo, sagot ni Elena. Pero kayo po, mukhang pasan niyo ang daigdig. Napatawa ng mapait si Ramon. Kinuha niya ang baso, inisang lagok ang alak, at tumingin kay Elena ng diretsyo. Alam mo ba kung bakit ako tumigil sa pag-oopera, Elena? Biglang tanong niya. Umiling si Elena. Ito ang tanong na pinagbubulungan ng lahat sa ospital. 5 taon na ang nakakaraan. Simula ni Ramon, habang nakatuon ang tingin sa ulan sa labas. May isang pasyente ako, bata, anak ng may-ari ng De Vega Law Firm. Simple lang dapat ang operasyon, routine procedure, pero may nangyaring komplikasyon. Namatay siya sa operating table habang hawak ko ang puso niya. Napapahawak si Elena sa kanyang bibig. Ginawa ko ang lahat. Patuloy ni Ramon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang pangingilid ng luha sa mga mata ng matapang na doktor. Pero hindi sapat. Sinisisi ako ng pamilya De Vega. Tinawag nila akong incompetent. At ang mas masakit, naniwala ako sa kanila. Simula noon, tuwing hahawak ako ng scalpel, nakikita ko ang mukha ng batang yon. At ngayon, nakikita ko siya kay Lucy. Tumahimik ang paligid. Mabigat ang bawat segundong lumilipas. Naintindihan na ni Elena kung bakit ganun na lang ka-protective si Ramon kay Lucy. Hindi lang ito custody battle. Ito ay ang paghahanap ni Ramon ng kapatawaran sa sarili niya. Gusto niyang iligtas si Lucy dahil hindi niya nailigtas ang batang iyon noon. Hindi alam ni Elena kung anong sasabihin. Hindi siya edukada. Wala siyang alam sa medisina. Kaya ginawa niya ang alam niyang gawin. Tumayo siya at lumapit kay Ramon. Dahan-dahan, parang takot na magulat ang doktor, inabot niya ang tasa ng salabat at inilagay ito sa mga kamay ni Ramon na nakahawak pa rin sa baso ng alak. Hinawakan ni Elena ang mga kamay ni Ramon. Mainit ang kanyang palad laban sa malamig na kamay ng doktor. Sir Ramon, bulong ni Elena, nakatingin sa mga mata nito. Hindi po kayo Diyos, tao lang po kayo. Nasasaktan, nagkakamali. Pero ang pagligtas niyo kay Lucy noong gabing yon sa ulan, walang incompetent na doktor ang gagawa nun. Ang nakita ko po nun ay isang mabuting ama. Natigilan si Ramon. Tila natunaw ang yelo sa kanyang dibdib sa mga salitang yon na ama. Sa ilalim ng dim light ng sala, nagkatitigan sila. Amoy ni Elena ang alak at lungkot kay Ramon. Amoy naman ni Ramon ang luya at sabong panlaba kay Elena. Isang amoy, nakakaiba, pero nakapapanatag. Sa sandaling iyon, gusto ni Ramon na isandal ang ulo niya sa balikat ni Elena at magpahinga. Fade to black ang eksena, habang dahan-dahang hinihipa ni Ramon ang mainit na salabat, habang si Elena ay tahimik na nakabantay sa tabi niya. Kinabukasan, maagang umalis si Ramon para makipagkita sa kanyang abogado. Naiwan si Elena sa bahay na nagliligpit ng mga gamit na dinala niya mula sa luma niyang kwarto. Habang inaayos ang isang kahon ng mga lumang damit, may nahulog na isang maliit na bagay. Clog. Tumunog ito nang tumama sa sahig. Pinulot ito ni Elena, isang lumang digital voice recorder. Nabili niya ito dati sa surplus shop nung nag-aral pa siya para sana i-record ang mga kanta sa radyo. Kumunot ang noo ni Elena. Gumagana pa kaya to? Pindot. Wala. Lowbat. Isinantabi muna niya ito sa ibabaw ng cabinet. Mamaya ko nabibilhan ng baterya. Hindi niya alam. Ang maliit na bagay na yon ang susi sa lahat. Maya-maya pa, tumunog ang intercom ng gate. May bisita raw.
Lumabas si Elena. Isang makintab na sasakyan ang nasa labas. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Mukhang disente, pero may ngiti na hindi umaabot sa mata. Miss Elena, bati ng lalaki. Ako si Attorney Corpus, mula sa De Vega Law Firm. Kinabahan si Elena. Wala po si Sir Ramon. Ikaw ang pakay ko, hiha. Ngumiti ang abogado at may sinenyasan sa loob ng kotse. Binuksan ng driver ang pinto at inilabas ang isang itim na briefcase. Binuksan ito ng abogado sa harap ni Elena. Tumambad sa kanya ang tumpok ng pera. Mas maraming pera kaysa sa kikitain niya sa buong buhay niya. 1,000,000, sabi ng abogado. Para lang sabihin mo sa korte na nakita mong sinasaktan ni Ramon ng bata. At para sabihin mong pinilit ka lang niyang tumira dito. Napaatras si Elena. Hindi ko po gagawin yan. Hindi totoo yan, tawa yan. Sinarado ng abogado ang briefcase pero nawala na ang ngiti sa labi nito. Lumapit siya kay Elena at bumulong. Ang boses ay parang ahas. Pag-isipan mo, Elena. Nabalitaan ko. Kailangan daw ng urgent heart surgery ng nanay mo sa probinsya, hindi ba? Sayang naman kung may mangyaring masama sa kanya dahil lang sa pride mo. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Paano nila nalaman? May 24 na oras ka para magdesisyon, sabi ng abogado, sabay abot ng calling card. Ang buhay ng nanay mo o ang reputasyon ng doktor na hindi mo naman kaano-ano. Umalis ang sasakyan. Iniwang tulala si Elena sa tapat ng gate habang hawak ang calling card na tila naging bato sa bigat. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang calling card ni Attorney Corpus. Nakatago siya sa likod ng malaking puno ng nara sa hardin. Pilit na naghahanap ng signal. Tinawagan niya ang kapatid niya sa probinsya. Kuya Jun, kamusta si nanay? Tanong ni Elena, halos pabulong. Sa kabilang linya, rinig na rinig ang mabigat na paghinga at ubo ng matanda. Ate, hindi na maganda, sabi ng doktor. Kung hindi maoperahan ngayong linggo, baka hindi na niya kayanin. Napaupo si Elena sa damuhan. Tumulo ang luha niya. Ang buhay ng nanay niya kapalit ng kataksilan kay Ramon. Napakasakit na pagpipilian. Gagawa ako ng paraan, kuya. Huwag kayong bibitaw, sabi ni Elena bago ibinaba ang telepono. Nagpasya siya. Hindi niya kayang traidorin si Ramon at si Lucy. Pero kailangan niyang makausap ulit ang abogado para makiusap. Baka pwedeng utangin na lang niya. O baka pwedeng wag idamay ang nanay niya. Mabilis na lumabas si Elena ng gate nang makita niya ang sasakyan ng abogado na nakaparada sa di kalayuan. Tila nag-aabang. Nilapitan niya ito. Bumaba ang bintana. Attorney Corpus, nagmamakaawang sabi ni Elena. Parang awa niyo na po. Huwag niyo pong idamay ang pamilya ko. Wala po kaming ginagawang masama. Ngumisi lang ang abogado at nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Paunang bayad pa lang yan, Elena. Isipin mo ang nanay mo. Isipin mo ang gamot niya. Hindi ko po matatanggap yan. Tinabig ni Elena ang envelope. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, dumating ang sasakyan ni Ramon. Mula sa driver's seat, kitang-kita ni Ramon ang tagpo. Nakita niya si Elena, nakausap ang abogado ng kalaban. Nakita niya ang pag-aabot ng envelope. At dahil nakatalikod si Elena, hindi niya nakita ang pagtanggi nito. Ang nakita lang niya ay ang lapit ng dalawa. Nanigas ang panga ni Ramon. Bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ang pagtatraidor, ang mga taong akala mo kakampi mo, pero pera lang pala ang katapat. Pare-pareho lang kayo, bulong ni Ramon sa sarili habang mahigpit na humahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Pinaharurot ni Ramon ang sasakyan papasok ng gate. Hindi na nililingon si Elena. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ay kasing lamig ng morgue. Walang imikan. Tanging ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato ang naririnig. Si Ramon ay nakatitig lang sa kanyang pagkain ni hindi ito ginagalaw. Ang kanyang aura ay napakabigat. Tila ba may itim na ulap sa ibabaw ng kanyang ulo. Si Elena naman ay hindi makatingin ng diretso. Gusto niyang magpaliwanag pero natatakot siya sa katahimikan ni Ramon.
Si Lucy, na sensitibo sa nararamdaman ng mga tao sa paligid, ay huminto sa pagnguya. Tiningnan niya si Ramon, tapos si Elena. Papa Mon, basag ni Lucy sa katahimikan. Galit po ba kayo kay Tita Len? Natigilan si Ramon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor. Tumingin siya kay Lucy at pilit nang ngumiti. Pero hindi umabot ang nangiti sa kanyang mga mata. Busog na ako, sabi ni Ramon, nang hindi sinasagot ang tanong. Tumayo siya at malamig na nagsabi kay Elena, sumunod ka sa opisina ko. Ngayon din. Sa loob ng opisina, ang hangin ay masikip. Nakatayo si Ramon sa tapat ng bintana. Nakatalikod. Magkano? Tanong ni Ramon. Po. Naguguluhang tanong ni Elena. Humarap si Ramon at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang matinding pagkabigo sa mga mata nito. Magkano ang presyo mo, Elena? Magkano ang ibinigay ng De Vega Law Firm para ibenta ako? Nanlaki ang mata ni Elena. Sir, nakita niyo po ako? Sir, mali po ang iniisip niyo. Sinauli ko po. Nakiusap lang ako na huwag idamay ang nanay ko. Sinungaling! Ang boses ni Ramon ay hindi sumigaw, pero ang diin nito ay parang latigo. Nakita ko kayo. Nakita ko ang envelope. Huwag mo akong gawing tanga. Alam kong kailangan mo ng pera para sa nanay mo. Alam kong desperada ka. Opo, desperada ako. Naiiyak na sagot ni Elena. Ang kanyang pride ay unti-unting nadudurog. Mahirap lang kami, sir. Pero hindi dahil mahirap kami ay wala na kaming dangal. Hindi ko tinanggap ang pera nila. Biglang tumunog ang cellphone ni Elena na nasa bulsa ng kanyang apron. Ting ting ting! Sunod-sunod na message alert. Kinuha ito ni Elena. Text galing sa kapatid niya. Binasa niya ito ng malakas. Ang boses ay nanginginig sa tuwa at lito. Ate, salamat sa Diyos. Dumating na ang pera. Ang laki ng ipinadala mo. Ooperahan na si nanay bukas na bukas din. Natigilan si Elena. Ha? Wala akong pinadalang pera. Napatawa ng sarkastiko si Ramon. Wala pala ha? Ang galing naman ng timing. Kakausap mo lang sa kanila. Tapos biglang may pera na. Ano yon, himala? Sir, maniwala po kayo. Hindi ko alam kung saan galing yon. Lumapit si Elena para ipakita ang cellphone. Pero umatras si Ramon na parang nandidiri. Nasa-set up siya. Alam ni Elena na naisahan siya ni attorney. Corpus, ipinadala nila ang pera direkta sa probinsya para magmukhang tinanggap niya ang suhol. Sinisiguro nilang mawawalan siya ng kakampi. Umalis ka na. Utos ni Ramon. Ang boses niya ay wala ng emosyon. Patay na. Sir, sabi ko umalis ka na. Sa pagkakataong ito, tumaas na ang boses ni Ramon. Bago pa magbago ang isip ko at ipakulong kita, layas. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ramon sa buong bahay. Sa labas ng pinto, narinig ni Elena ang pag-iyak ni Lucy. Wala nang nagawa si Elena. Tinalo siya ng laro ng mayayaman. Makalipas ang isang oras, hila-hila ni Elena ang kanyang lumang maleta palabas ng mansyon. Umuulan na naman. Tila nakikisama ang langit sa kanyang nararamdaman. Lumingon siya sa bintana ng kwarto ni Lucy. Nakita niya ang anino ng bata na nakadungaw. Gusto niyang kumaway, pero baka mas lalo lang masaktan ng bata. Patawad, Lucy! Bulong ni Elena sa hangin. Patawad, Ramon. Ang tunog ng gulong ng maleta sa basang semento ay napakabigat pakinggan. Lumabas si Elena ng gate at naglakad sa dilim. Habang sa loob ng mansyon, si Ramon ay nakaupo sa dilim. Umiinom muli, habang ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitigas ulit. Mas matigas pa kaysa dati. Akala niya, nakatagpo na siya ng tahanan kay Elena. Iyon pala, isa lang din itong patibong. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na kotse, nakangiti si attorney, Corpus habang pinapanood si Elena na naglalakad sa ulan. Tapos na ang laro, Dr. Alcaraz. Bulong ng abogado. Mag-isa ka na lang ulit. Hindi na kinaya ng mga pader ng mansyon ang katahimikan. Basag ito ngayon ng walang humpay na yak ni Lucy. Nakalak ang bata sa kwarto niya. Kanina pa kumakatok si Ramon. Dala ang tray ng pagkain, pero hindi siya pinagbubuksan.
Lucy, buksan mo ang pinto. Kumain ka na. Pakiusap ni Ramon. Pilit na pinatatatag ang boses kahit pagod na siya. Ayoko! Gusto ko si Ate Len. Ibalik mo siya! Sigaw ni Lucy mula sa loob. Sinusundan ang tunog ng mga gamit na ibinabato sa pinto. Napahilamos ng mukha si Ramon. Bumuntong hininga siya ng malalim at ibinaba ang tray sa sahig. Ramdam niya ang kirot sa ulo niya na dala ng alak at stress. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Napakatahimik ng bahay. Wala na ang amoy ng tuyo. Wala na ang tunog ng tsinelas na naglalakad ng mabilis. Malinis na ulit ang lahat, pero parang patay. Napadako ang tingin ni Ramon sa ibabaw ng refrigerator. May isang piraso ng papel na nakadikit doon gamit ang magnet. Isang papel na punit galing sa notebook ng bata. Lumapit si Ramon at kinuha ito. Sulat kamay ni Elena. Medyo tabingi ang mga letra, halatang hindi sanay magsulat ng mahaba, pero malinis at maayos. Binasa niya ito. Sir Ramon, alam ko po galit kayo. Hindi ko na po ipipilit ang sarili ko. Pero bago po ako umalis, pakiusap po, huwag niyo pong kakalimutan ng mga ito. Isa, takot po si Lucy sa dilim. Pakibuksan po ang lamp sa gabi bago siya matulog. 2, allergy po siya sa hipon. Kahit anong yak niya, huwag niyo po siyang bibigyan. 3, gusto po niya kinakamot ang likod niya habang kinukwentuhan. Yung kwento po tungkol sa prinsesang matapang, yun po ang paborito niya. 4, Sir, huwag po kayong mag-alala sa pera. Ibabalik ko po yun kahit magkanda ko ba ako sa trabaho. Ingatan niyo po ang sarili niyo. Kayo lang po ang pag-asa ni Lucy. Nanlabo ang paningin ni Ramon habang binabasa ang dulo ng liham. P.S. Sir, ngumiti naman po kayo minsan. Ang gwapo niyo pa naman kapag hindi nakasimangot. Nanginig ang kamay ni Ramon. Nilukot niya ang papel at napahawak sa gilid ng mesa. Kung mukhang pera si Elena, bakit ito ang iniwan niya? Bakit bilin para kay Lucy at hindi listahan ng bank account? Bakit nag-aalala pa siya sa gwapo ni Ramon gayong pinalayas na siya nito? Doon lang pumasok sa isip ni Ramon ang katangahan niya, ang perang dumating sa probinsya, ang timing ng abogado, ang pagpapakita sa kanya ng sobre. Damn it! Mura ni Ramon sa hangin. Set up! Mabilis na tumakbo si Ramon palabas. Kinuha niya ang susi ng kotse. Wala siyang pakialam kung nakapambahay lang siya. Wala siyang pakialam kung bumabagyo sa labas. Kailangan niyang mahanap si Elena. Sa labas, ang ulan ay parang galit na latigo na humahampas sa lupa. Halos walang makita si Ramon sa daan dahil sa lakas ng buhos. Ang wiper ng sasakyan ay kumakaskas ng mabilis sa salamin, sumasabay sa bilis ng tibok ng puso niya. Saan siya pupunta? Saan pupunta ang isang babaeng walang pera at walang matutuluyan sa Maynila? Naalala niya ang kwento ni Elena noon habang nag-aagahan sila. Sir, alam niyo ba? Dati, natutulog ako sa waiting shed ng bus terminal kapag wala akong pambayad sa upa. Bus terminal, pinaharurot ni Ramon ang sasakyan, binabagtas ang bahayang kalsada. Pagdating niya sa terminal, kakaunti na ang tao. Madilim, basang-basa ang paligid. At doon, sa isang sulok ng waiting shed na tumutulo ang bubong, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Nakaupo si Elena sa ibabaw ng kanyang maleta. Yakap-yakap ang sarili dahil sa ginaw. Basang-basa ang laylayan ng damit niya. Mukha siyang basang kuting na iniwan ng amo. Huminto ang sasakyan ni Ramon sa tapat mismo ng shed. Bumaba siya nang hindi nagpapayong. Elena! Sigaw ni Ramon. Tinatalo ng boses niya ang ingay ng ulan. Nag-angat ng tingin si Elena. Nang makita niya si Ramon, sa halip na tumayo at lumapit, mas lalo siyang sumiksik sa sulok. Umiling siya. Lumapit si Ramon. Basang-basa na rin ang buhok at damit. Elena, sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo. Hinihingal na, sabi ni Ramon. Inalahad niya ang kanyang kamay. Mali ako. Patawarin mo ako. Nabasa ko ang sulat. Tinitigan lang ni Elena ang kamay ni Ramon. Gustong-gusto niyang abutin ito. Gustong-gusto niyang maramdaman ulit ang init ng proteksyon ni Ramon. Pero naalala niya ang mukha ng abogado, ang banta sa nanay niya, at ang tingin ni Ramon kanina.
ang tingin ng pagdududa. Tumayo si Elena, pero hindi niya inabot ang kamay ng doktor. Hindi, sir. Garalgal na sagot ni Elena habang humahalo ang luha niya sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Hindi ako pwedeng bumalik. Bakit? Desperadong tanong ni Ramon. Dahil ba sa pera? Aayusin natin yon. Idedemanda natin sila. Hindi dahil sa pera, sigaw ni Elena. Sir, tingnan niyo ako. Mahirap lang ako. Wala akong pinag-aralan. Kahinaan niyo lang ako. Habang nasa tabi niyo ako, gagamitin nila ako para sirain kayo at si Lucy. Masisira ang kaso niyo dahil sa akin. Hinawakan ni Elena ng mahigpit ang strap ng bag niya. Sa loob noon, naroon ang recorder na hindi pa niya napapakinggan. Elena, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Hakbang palapit ni Ramon. Umatras si Elena. Pero ako meron, sir. Kasi mahal ko si Lucy. At pinigil niya ang sarili. At ayaw kong maging dahilan ng pagbagsak niyo. Mas mabuti pang lumayo na lang ako. May parating na bus. Umingay ang makina nito at bumusina ng malakas na parang hudyat ng pagtatapos ng usapan. Kinuha ni Elena ang kanyang maleta. Umuwi na kayo, sir. Hinahanap na kayo ni Lucy. Huling sabi ni Elena. Bago siya tumalikod at sumakay sa bus, iniiwan si Ramon na nakatayo sa ulan. Nakalahad pa rin ang kamay sa kawalan. Sinundan ng tingin ni Ramon ang bus habang papalayo ito. Dala ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tao ulit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Ramon ang takot. Hindi takot na mawalan ng lisensya, kundi takot na baka huli na ang lahat. Mabilis na tumatakbo ang bus sa madulas na kalsada. Nilalaslas ang malakas na ulan. Sa loob, nakasubsob ang mukha ni Elena sa kanyang mga palad. Ang bawat pag-ugong ng makina ay parang nagsasabing, palayo, palayo, palayo. Sandawi. Pero biglang nagbago ang ritmo. Isang sasakyan ang bumubusina nang walang tigil sa likuran ng bus. Ang liwanag ng headlights nito ay sumasayaw sa loob ng madilim na sasakyan, nakakasilaw sa rearview mirror ng driver. Napatingin ang mga pasahero sa likod. Anong problema ng kotseng yan? Magpapakamatay ba siya? Reklamo ng isang matanda. Sumilip si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang pamilyar na itim na sedan ni Ramon. Pilit nitong dinidikit ang bus, sumisingit sa delikadong paraan. Maya-maya, inunahan ang sedan ng bus at biglang humarang sa daan. Napamura ang driver ng bus at mabilis na inapakan ng preno. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging tunog ng goma na kumayod sa basang aspalto. Halos tumilapon ang mga pasahero sa kanilang upuan. Huminto ang bus. Ilang pulgada na lang ang layo sa sasakyan ni Ramon. Gago ka ba? Sigaw ng driver, akmang bababa para makipag-away. Pero bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Ramon. Basang-basa, magulo ang buhok at ang mukha ay puno ng desperasyon na hindi pa nakikita ni Elena sa tanang buhay niya. Hindi pinansin ni Ramon ang galit na driver. Dumiretso siya sa pinto ng bus at kinalampag ito ng malakas. Buksan mo! Ibaba mo ang pasahero ko! Sigaw ni Ramon. Ang boses ay paos at halos matabunan ng ingay ng ulan. Dahil sa takot at gulat, binuksan ng driver ang pinto. Umakyat si Ramon. Tumulo ang tubig mula sa kanyang damit pababa sa sahig ng bus. Mabilis na naghahanap ang kanyang mga mata hanggang sa makita niya si Elena sa dulong upuan. Nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Sa sandaling iyon, bahagya siyang nakahinga. Naglakad siya sa gitna ng aisle. Tahimik ang lahat ng pasahero, tila mga manonood na hindi makapaniwala sa nangyayari. Sir, anong ginagawa niyo? Nanginginig na tanong ni Elena nang makalapit si Ramon. Delikado yan. Huminto na kayo. Huminto si Ramon sa harap niya, hingal na hingal, basang-basa at halatang pagod na pagod. Wala na akong makitang ibang paraan, Elena. Mababa niyang sagot. Pakiramdam ko, wala na akong mapupuntahan kung hindi ko haharapin ito ngayon. Nanatiling nakatitig si Elena.
Alam niyang ang mga susunod na salita ang maaaring magpabago ng lahat. Papatayin mo ako sa pag-aalala kapag umalis ka. Bumaba ka na dyan. Uuwi na tayo. Hindi nga pwede. Tumayo si Elena. Tumutulo na naman ang luha. Sir, hindi niyo ba naiintindihan? Pabigat lang ako. Wala akong maibibigay sa inyo kundi kahihiyan-hihiyan. Masisira ang pangalan niyo dahil sa akin. Hinawakan ni Ramon ang magkabilang balikat ni Elena. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. At sa sandaling iyon, wala ng doktor, wala ng amo, wala ng mayaman. Isang lalaki na lang na natatakot mawalan. Wala akong pakialam sa pangalan ko. Mariing sabi ni Ramon. 5 taon akong nabuhay na puro reputasyon lang ang inaalala ko. At naging miserable ako. Pero noong dumating kayo ni Lucy, doon lang ako ulit huminga. Napasinghap ang mga pasahero. May isang alay na napahawak sa dibdib sa kilig. Huwag mo nang isipin ang sasabihin nila. Pagpapatuloy ni Ramon, ang boses ay humina at naging mas malambing. Hindi ka kahinaan, Elena. Ikaw ang lakas ko. Kailangan kita. Kailangan ka ni Lucy. At ayokong umuwi sa bahay na wala ka. Natunaw ang lahat ng panangga ni Elena. Ang pride, ang takot, ang hiya. Lahat ay inanod ng ulan. Dahan-dahan, kinuha ni Ramon ang maleta ni Elena mula sa sahig. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit, mainit, at puno ng kasiguraduhan. Tara na, bulong ni Ramon. Tumango si Elena, hindi na makapagsalita dahil sa yak. Pagbaba nila ng bus, nagpalakpakan ang ilang pasahero. Kahit ang galit na driver kanina ay napangiti at bumusina pa habang papaalis. Sa loob ng kotse, tahimik lang silang dalawa habang binabagtas ang daan pa uwi. Pero hindi ito yung nakakabinging katahimikan dati. Ito yung katahimikan na payapa. Hawak ni Ramon ang manibela sa isang kamay at ang kabilang kamay niya ay nakapatong sa kamay ni Elena na nasa hita nito. Isang simpleng hawak pero parang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ni Elena. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Lucy na tumatakbo. Niyakap nito si Elena ng mahigpit na parang linta. Mama Len, akala ko iniwan mo na kami. Iyak ng bata. Hindi anak, hindi na ako aalis. Bulong ni Elena habang hinahalikan ang buhok ng bata. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Lucy, naupo sina Ramon at Elena sa sofa. Ipinagtimpla ulit ni Elena si Ramon ng tsa, pero pinigilan siya nito. Kumuha si Ramon ng tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang basang buhok ni Elena. Napakaingat ng bawat kilos niya. Ramdam ni Elena ang init ng hininga ni Ramon na malapit sa kanyang leeg. Salamat, bulong ni Ramon. Salamat dahil hindi mo tinanggap ang pera nila. At patawad dahil pinagdudahan kita. Tumingala si Elena at nagkatagpo ang kanilang mga mata. Wala nang distansya. Ang mukha ni Ramon ay unti-unting lumapit. Naramdaman ni Elena ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Pipikit na sana siya. Pero biglang, tok tok tok. Isang malakas at sunod-sunod na katok. Sa main door ang bumasag. Sa mahika ng sandaling iyon, nagkatinginan sila. Sino ang kakatok ng ganitong oras? Tumayo si Ramon. Bumalik ang pagiging alerto sa kanyang mukha. Binuksan niya ang pinto. Sa labas, nakatayo ang 2 pulis at isang babaeng nakauniforme na may ID DSWD. Good evening, Dr. Alcaraz. Seryosong sabi ng babae. Ako po si Miss Reyes ng DSWD. Nakatanggap po kami ng report na hindi angkop ang environment dito para sa bata. May court order po kami para kunin muna si Lucinda Mercado habang iniimbestigahan ang kaso. Nanlaki ang mata ni Elena. Napatakip siya ng bibig. Sa likod nila, sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Lucy. Gising na naman ito at nakita niya ang mga pulis. Ang trauma ng nakaraan ay bumalik. Nagsimulang manginig ang bata. At sa pagkakataong ito, walang boses na lumabas sa bibig niya kahit anong sigaw ang gusto niyang gawin. Hindi niyo pwedeng kunin ang bata nang walang sapat na dahilan. Mariing sabi ni Ramon, hinarang ang daan ng mga taga-DSWD. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang profesional na tono, pero ang galit ay kumukulo na sa ilalim. Dr. Alcaraz,
May court order po kami. Sagot ni Miss Reyes, ang social worker, habang ipinapakita ang isang folder ng mga dokumento. May mga report po kaming natanggap. Mga litrato ng media sa labas ng bahay nyo, ang viral video na kumakalat, at isang sworn statement mula sa nag-aalalang kamag-anak. Sa hudyat na yon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng mga pulis. Kami yon! Kami ang nag-aalalang kamag-anak. Lumabas mula sa dilim si Marites, kasama si Fidel. Si Marites ay nakasuot ng bestida na pangsimba at may hawak na rosaryo. Tila siya ang pinakabanal na tao sa mundo. Si Fidel naman ay nakayuko lang, mukhang kaawa-awa. Apo ko, sigaw ni Marites, nagkukunwaring umiiyak habang tumatakbo papasok ng bahay. Anong ginawa nila sa'yo, iha? Pinabayaan ka ba ng mga masasamang taong ito? Akmang yayakapin ni Marites si Lucy, na ngayon ay nanginginig sa takot sa tuktok ng hagdan, ngunit mabilis na humarang si Elena. Huwag kang lalapit sa kanya! Sigaw ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hayop ka! Pagkatapos mo siyang saktan, may gana ka pang magpanggap na nag-aalala? Aba, sino ka para pigilan ako? Ganti ni Marites. Ako ang lola niya. Ikaw, isa ka lang namang bayarang babae na kinakasama ng doktor na yan. Tumigil ka, Marites. Saway ni Ramon. Pero hindi na nakinig si Marites. Itinulak niya si Elena at nagpumilit na lapitan si Lucy. Halika na, apo. Uwi na tayo sa totoong pamilya mo, sabi ni Marites, hinahawakan ang braso ng bata. Nanginginig si Lucy. Sinubukan niyang bumitaw, pero mahigpit ang hawak ni Marites. Dahan-dahang yumuko si Marites at habang nakayakap kunwari sa bata, bumulong ito sa tenga ni Lucy. Sapat lang para marinig ng bata pero hindi ng iba. Kapag hindi ka sumama, hahanapin ko yung kuting na lagi mong pinapakain sa kanto at sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita. Kahit kailan. Kasabay ng bulong, kinurot ni Marites ng madiinang tagiliran ni Lucy sa parte na natatakpan ng damit. Napangiwi sa sakit ang bata at kitang-kita ni Elena ang takot sa mga mata nito. Sapat na iyon. Hindi na nakapagtimpi si Elena. Sa isang iglap, kinaladkad niya si Marites palayo sa bata. Umalingaw-ngaw sa buong mansyon ang malutong na tunog ng palad ni Elena na lumagapak sa mukha ni Marites. Napakalakas ng sampal na yon na natigilan ng lahat. Ang mga pulis, si Miss Reyes, maging si Ramon. Napaatras si Marites, hawak ang namumula niyang pisngi, hindi makapaniwala. Walang hiya ka, sigaw ni Marites. Nakita niyo? Nakita niyo? Sinasaktan nila ako. Sinasaktan nila kami dito. Pulis, hulihin niyo yan. Nagkagulo. Inawat ng mga pulis si Elena. Si Miss Reyes naman ay mabilis na kinuha si Lucy na ngayon ay parang estatwang hindi na gumagalaw at hindi na nagsasalita. Dr. Alcaraz, pasensya na po kayo, sabi ng social worker. Ang boses ay puno na ng awtoridad. Pero malinaw na hindi stable ang environment na ito para sa bata. Puno ng sigawan at gulo. Kailangan na po naming siyang dalhin sa isang temporary shelter. Hindi! Huwag! Sigaw ni Ramon. Sinusubukang pigilan sila. Pero huli na. Dinala na nila si Lucy palabas. Ang bata ay hindi umiiyak. Hindi nagpupumiglas. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Sa huling sandali, lumingon si Lucy. Tumingin siya kay Elena, tapos kay Ramon. Ibunukan niya ang kanyang bibig na parang may gusto siyang sabihin, ngunit walang boses na lumabas. Wala kahit isang tunog. Isinara ang pinto ng sasakyan ng DSWD at mabilis itong umalis. Naiwan sina Ramon at Elena sa gitna ng sala, kasama ang ngisi ng tagumpay sa mukha ni na Fidel at Marites. See you in court, doctor, sabi ni Fidel bago sila umalis. Nang silang dalawa na lang ang natira, napaupo si Elena sa sahig, humahagulgol. Si Ramon naman ay napasuntok sa pader. Ang tunog ng kanyang kamao na tumama sa semento ay naging huling ingay bago bumalot sa buong mansyon ang isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan ng pagkatalo at pagkawala. Ang pinakamatinding takot ni Lucy ay nangyari na. Kinuha na naman siya at sa pagkakataong ito,
Hindi man lang siya nakasigaw para humingi ng tulong. Lumipas ang mga araw na parang bangungot. Ang mansyon na dating nagsisimula nang magkaroon ng buhay ay naging kasing lamig na ulit ng puntod. Walang halakhak ni Lucy. Walang amoy ng sinangag ni Elena. Tanging katahimikan at alingaw-ngaw ng kawalan. Sinubukan ni Ramon na bisitahin si Lucy sa DSWD shelter pero hindi siya pinayagan. Under investigation po, ang laging sagot. Gagawin ko ang lahat para mabawi natin siya, Elena. Paulit-ulit na sinasabi ni Ramon habang nakaupo sila sa sala, parehong walang ganang kumain. Samantala, sa opisina ng De Vega Law Firm, nagpipiesta sina Fidel, Marites at Attorney Corpus. Magaling. Napakagaling ng pag-arte mo, Marites. Papuri ng abogado habang inaabutan ng sobre si Marites. Ang sampal na yon ni Elena ang nagselyo sa kaso natin. Malinaw na bayolente ang babaeng yon. Siyempre, best actress kaya to. Pagmamayabang ni Marites, sabay bilang ng pera. Kulang to, attorney. Pang-shopping ko lang sa Divisoria to. Napailing si Attorney Corpus. Huwag kayong mag-alala. Simula pa lang yan. May 2 pa tayong alas para tuluyan ng durugin si Dr. Alcaraz. Ang unang alas ay isang pekeng medical record. Binayaran ni Attorney Corpus ang isang clerk sa lumang ospital kung saan nagtrabaho dati si Ramon. Gumawa sila ng dokumento na nagsasabing si Ramon ay sumailalim sa psychiatric evaluation pagkatapos ng insidente 5 taon na ang nakakaraan at na-diagnose di umano ng severe depression with violent tendencies. Isang kasinungalingan pero mukhang kapanipaniwala sa papel. Ang pangalawang alas ay isang pekeng testigo. Hinanap nila ang isang dating kaaway ni Elena sa pabrika. Isang babaeng nahuli ni Elena na nagnanakaw ng produkto kaya natanggal sa trabaho. Binigyan nila ito ng malaking halaga para pumirma sa isang affidavit na nagsasabing nakita niya raw si Elena na paulit-ulit na nagnanakaw ng pagkain at pera sa locker ng mga katrabaho. Ipinasa nila ang lahat ng pekeng ebidensyang ito sa korte. Isang hapon, habang nag-uusap sina Ramon at ang kanyang abogado na si Attorney Mendoza, dumating ang masamang balita. Ramon, masama to, sabi ni Attorney Mendoza habang ipinapakita ang mga dokumento mula sa kabilang kampo. Inaatake nila ang karakter ninyong dalawa. Mental instability para sa'yo at history ng pagnanakaw para kay Elena. Kung hindi natin mapapatunayang peke ang mga ito, malabong ibigay ng korte si Lucy sa atin. Gumuho ang mundo ni Ramon, pero kasinungalingan lahat yan. Alam ko, sagot ng abogado. Pero sa korte, ang mahalaga ay kung ano ang mapapatunayan mo, hindi kung ano ang totoo. At sa ngayon, mas malakas ang ebidensya nila. Nang gabing iyon, naramdaman ni Elena ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Siya ang dahilan. Kung hindi niya sinampal si Marites, kung hindi siya mahirap at walang record, hindi sana ganito kahirap ang laban. Sir, siguro tama sila. Bulong ni Elena habang nakaupo sila sa garden. Siguro nga pabigat lang ako. Baka kung wala ako, mas may chance kayong manalo. Elena, huwag mong sabihin yan. Sabi ni Ramon, hinawakan ang kamay niya. Magkasama tayo dito. Pero sir, Elena, putol ni Ramon, ang boses ay seryoso. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Naiintindihan mo ba? Tumango si Elena, pero sa puso niya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang patunayan na nagsisinungaling ang mga ito. Kinagabihan, hindi mapakali si Elena. Naghalongkat siya sa kanyang mga gamit. Naalala niya ang sinabi ng pekeng testigo na nagnanakaw daw siya sa pabrika. Paano niya mapapatunayan na hindi totoo yon? Maya-maya, napadako ang tingin niya sa ibabaw ng cabinet. Ang lumang voice recorder, kinabahan si Elena. Kinuha niya ito at bumaba sa kusina. Naghahanap siya ng mga luma at maliliit na baterya mula sa remote control ng TV at sa orasan sa pader. Ipinasok niya ang mga baterya sa recorder. Click! Umilaw ang maliit na pulang LED. Buhay pa ito. Nanginginig ang kamay ni Elena.
Anong laman nito? Baka mga lumang kanta lang. Pero, paano kung huminga siya ng malalim at pinindot ang play button? Sa una, puro static lang ang maririnig. Isang mahinang kaluskos. Akala ni Elena ay sira na. Pero pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ang narinig niya. Isang boses na pamilyar at nakakakilabot. Ito ang boses ni Fidel. Ano ka ba, Marites? Ang ingay-ingay mo. Baka marinig ka ng kapitbahay na yan. Sabi ni Fidel sa recording. Sumunod ang boses ni Marites. Malinaw na malinaw. Ano naman kung marinig niya? Akala mo ba may magagawa yang pulubing yan? Tsaka mabuti na rin yon para masanay na ang bata sa hirap. Buwisit na bata yan. Paalala lang ng kapatid mong walang utang na loob. Natigilan si Elena. Naalala niya. Isang gabi. Habang naglalaba siya sa likod bahay ng kanyang inuupahan, sobrang ingay ng mag-asawa kaya naisipan niyang i-record para sana isumbong sa barangay. Pero natakot siya at nakalimutan na niya ito. Pinagpatuloy niya ang pakikinig. Bilisan mo na lang dyan, sabi ni Fidel. Itago mo na yung mga papeles ng lupa para kapag tinanong tayo, wala tayong maipapakita. Sabihin na lang natin na wala. Kapag nakuha na natin ang insurance money, saka na natin asikasuhin yan. Konting tiis na lang. Kapag nakuha natin ang pera, lalasunin ko yung batang yan para wala nang sagabal. Nabitiwan ni Elena ang recorder. Clag! Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig. Napahawak si Elena sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa bahay at lupa. May balak silang patayin si Lucy. Ang hawak niya ngayon ay hindi na lang basta ebidensya para sa custody. Ito ay ebidensya ng isang tangkang pagpatay. Nanginginig pa rin si Elena habang pinupulot ang voice recorder sa sahig. Tumakbo siya. Hindi alintana ang kanyang natapong kape. Kailangan itong marinig ni Ramon. Ngayon din, walang katok-katok na binuksan ni Elena ang pinto ng opisina ni Ramon. Naabutan niya ang doktor na nakasubsob ang mukha sa mga palad. Napapaligiran ng sandamakmak na legal documents. Mukha itong pagod at talunan. Sir! Tawag ni Elena. Hinihingal. Nag-angat ng tingin si Ramon. Ang mga mata ay namumugto sa puyat at stress. Elena, anong problema? Hindi nagsalita si Elena. Inilapag niya ang recorder sa mesa at pinindot ang play button. Umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina ang boses ni na Fidel at Marites. Lalasunin ko yung batang yan para wala nang sagabal. Natigilan si Ramon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang pagod sa kanyang muka ay biglang napalitan ng gulat. Pagkatapos ng isang galit na hindi pa nakikita ni Elena kailanman, isang galit na malamig, kalkulado at nakamamatay. Kinuha niya ang recorder, pinakinggan niya ulit at ulit. Tumawag ka! Utos ni Ramon kay Elena. Ang boses ay mariin. Sabihin mo kay Attorney Mendoza na pumunta dito. Urgent. Pagdating ng abogado, ipinarinig nila ang recording. Halos malaglag ang salamin ni Attorney Mendoza sa gulat. Diyos ko po. Bulong ng abogado. Hindi na ito custody case, Ramon. Attempted murder na ito. Magagamit ba natin yan sa korte? Tanong ni Ramon. Nag-isip ang abogado. Delikado. Kinuha ito ng walang pahintulot. Pwedeng questionin ng kabilang kampo. Pero wala na tayong ibang pagpipilian. Ito na ang barahan natin. Ang kailangan nating gawin ay i-authenticate ito. At higit sa lahat, tumingin ang abogado sa kanilang dalawa. Huwag na huwag ninyong ipapaalam na may hawak tayong ganito. Hayaan natin silang maging kampante. Hayaan nating isipin nila na panalo na sila. Isang plano ang nabuo. Isang plano na puno ng panganib, pero puno rin ng pag-asa. Nang makaalis na ang abogado, naiwan silang dalawa ni Ramon sa opisina. Ang bigat ng hangin kanina ay napalitan ng kuryente ng pag-asa. Lumapit si Ramon kay Elena. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang walang katapusang pasasalamat sa mga mata ng doktor. Elena? Bulong ni Ramon. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Paano? Paano kita pasasalamatan?
Hindi na hinintay ni Ramon ang sagot. Bigla na lang niyang niyakap si Elena nang mahigpit. Hindi ito yung yakap na nagpoprotekta. Ito yung yakap ng isang taong nakahanap ng kanlungan. Isinubsob ni Ramon ang kanyang mukha sa balikat ni Elena. Salamat, bulong ni Ramon sa buhok ni Elena. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Niyakap din ni Elena si Ramon pabalik. Sa sandaling iyon, sa gitna ng digmaan, naramdaman nila ang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Kinabukasan, ang araw ng hearing, maagang nagising ang lahat. Si Ramon ay nakasuot ng plansadong suit. Si Elena naman ay nakasuot ng simpleng bestida na ipinahiram sa kanya ni Ramon. Mukha silang mag-asawang handang sumabak sa gyera. Hawak-hawak ni Attorney Mendoza ang orihinal na recorder na ngayon ay nasa loob na ng isang evidence bag. Handa na ba kayo? Tanong ng abogado. Tumango si Ramon. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Handa na. Sabay-sabay silang lumabas ng bahay at sumakay sa kotse ni Ramon. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa korte, ramdam nila ang tensyon. Ito na ang araw ng katotohanan. Malapit na sila sa City Hall nang biglang may isang malaking 10-wheeler truck ang mabilis na sumulpot mula sa isang eskinita. Walang busina, walang preno. Dire-diretso ito sa kanila. Ramon, mag-ingat ka! Sigaw ni Attorney Mendoza. Mabilis na kinabig ni Ramon ang manibela pakanan. Isang nakabibinging tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Ang tunog ng goma na kumakaskas sa aspalto ay sinundan ng isang malakas na pagyanig. Tinamaan ng truck ang likurang bahagi ng kanilang sasakyan. Nawala ng kontrol si Ramon. Umikot ang kanilang kotse sa gitna ng kalsada bago ito sumalpok ng malakas sa isang poste ng ilaw sa gilid. Umalingaw-ungaw ang tunog ng bakal na yumuyupi at salamin na nababasag. Umusok ang hood ng kotse. Sa loob, nawalan ng malay si Attorney Mendoza. Si Elena naman ay napahawak sa kanyang noo na dumudugo. Si Ramon, nakasubsob sa manibela, hindi gumagalaw. Ang evidence bag na naglalaman ng voice recorder ay tumilapon mula sa kamay ng abogado at gumulong sa ilalim ng upuan na babalutan ng mga pira-pirasong bubog ng bintana. Mula sa truck, isang lalaking nakabonet ang bumaba. Sinilip ang nangyari at mabilis na tumakbo palayo. Ang pag-asa na kanilang pinanghahawakan, ilang minuto lang ang nakalipas, ay ngayon ay nababalot na ng usok at dugo sa gitna ng kalsada. Sa loob ng bulwagan ng hustisya, tahimik na naghihintay ang lahat. Ang bawat segundo ay tumitimbang sa puso at isipan ni Elena. Wala pa ring malay si Ramon. Si Attorney Mendoza ay nagdurugo pa rin. Ang kaso ay patuloy pa rin. Si Fidel at Marites ay nakaupo sa harap. Suot ang mga maskara ng kapighatian. Si Marites ay umiiyak ng walang humpay habang si Fidel ay nagmamakaawa sa kanyang rosaryo. Hindi po sila mapagkakatiwalaan, Honorable, sabi ng abogada ng De Vega Law Firm habang nakaturo kay Elena. Nakita niyo naman po ang mga ebidensya, magnanakaw, kasabwat at walang respeto sa batas. Nakinig lang si Elena. Wala siyang magawa. Hindi siya makapagsalita. Tumayo ang hukom. Sa ngayon, dahil sa mga ebidensya na ipinresinta ng kabilang kampo, ipinapasiya ko na ipinagkakatiwala muna si Lucinda Mercado sa kanyang mga lolo't lola. Napanganga si Elena. Ang buong bulwagan ay tumahimik. Nagsimulang umiyak si Marites ng malakas. Niyakap niya si Fidel na akala mo ay sila ang pinakamasayang tao sa mundo. Hindi po pwede. Sigaw ng abogado ni Ramon, Attorney Mendoza. Peke ang mga ebidensya. Hindi po ito totoo. Pero hindi siya pinansin ng hukom. Pakinggan natin ang paliwanag ng bata, wika ng hukom, na para bang walang pakialam sa nangyari kay Ramon. Nagsimulang maglakad ang mga pulis papunta sa pintuan, handa nang dalhin si Lucy. Pero biglang may narinig silang kaluskos mula sa dulo ng bulwagan. Kruk! Kruk! Tumingin ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Lucy mula sa kanyang upuan. Hindi pa rin siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay. Sa ngayon, ang mga mata ni Lucy ay basang-basa ng luha. Inihanda na si Lucy upang kunin, ngunit tumanggi ang bata. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang muling magsalita. Tumayo ang bata. Gusto ko pong magsalita. Lahat ay nagulat.
pati na rin ang kanyang abogado. Si Lucy ay hindi nagsasalita mula nang madiskubre niya ang katotohanan. Kaya ngayon, narito siya. Tumahimik ang hukom. Tiningnan niya si Lucy at ngumiti. Sige iha, magsalita ka. Sa wakas, dahan-dahang naglakad si Lucy papunta sa harap. Hindi iniinda ang mga tingin ng lahat. Sa pag-apak niya sa hagdan, nakita ni Elena ang batang magulo. Ang magulo niyang buhok, ang kanyang mga mata. Nakita ni Elena ang lakas na hindi niya kayang bigyan ng ibang tao. Nang makarating siya sa harap, huminga siya ng malalim. Sino po ba ang nagmamahal sa akin? Tanong ni Lucy. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Napuno ng katahimikan ang bulwagan. Tumayo ang hukom. Anak, magsalita ka ng katotohanan. Tumahimik ang paligid. Sa gitna ng katahimikan, nagpatuloy si Lucy. Hindi po ako mahirap. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako nagkasala. Sabi ni Lucy. Hindi po ako kasabwat. Hindi po ako gagamitin. Tumingin si Lucy sa mga tao sa silid. Tumingin siya sa hukom. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga abogado. Sa kanyang munting tinig, sinabi niya ang katotohanan. Sila po. Hindi ko po sila pamilya, sabi ni Lucy. Napahawak sa kanyang dibdib si Elena. Ang bawat salita ni Lucy ay parang bala na tumatama sa puso niya. Ako po, gusto ko pong may magmamahal sa akin. Hindi po yung papahirapan ako. Hindi po yung sasaktan ako. Tumingin si Lucy kay Marites at Fidel at nakita ni Elena na kahit maliit siya, nakita niya kung paano niya tiningnan ang mga tao ng kanyang mga mata. Hindi po ako nagbibigay ng sakit. Gusto ko pong may magbibigay sa akin ng pag-asa. Tumingin si Lucy kay Elena. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramon kahit nasa ospital. Kailangan ko po ang Papamon. Ang mga salitang iyon, naramdaman ni Elena na tumagos sa puso ng lahat. Sa gitna ng lahat, nang matapos na si Lucy na magsalita, ang silid ay napuno ng katahimikan. Sa gitna ng katahimikan, biglang nanginig ang katawan ni Marites. Nagsisinungaling yan! Sigaw ni Marites. Nagsisinungaling siya! Pero walang nakinig sa kanya. Dahil sa sandaling iyon, tumayo ang abogado ni Ramon. Honorable, mayroon po kaming bagong ebidensya. Nang lumapit sa harap ang abogado ni Ramon, biglang naging interesado ang mga tao. Lahat sila ay naghihintay at sa pagkakataong yon, alam ni Elena na kahit walang sinabi si Ramon, ginawa niya ang lahat para sa kanilang dalawa. Itinapat ng abogado ang isang itim na voice recorder sa microphone. Ito po ang ebidensya na hawak namin, Honorable, sabi ng abogado. Isang recording na nakasaksi sa tunay na plano ng kabilang kampo. Nagsimulang tumugtog ang recorder. Sa una, puro ingay lang. Pero biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Fidel. Gawin mo na, Marites. Mabilis na. Sumagot ang boses ni Marites. Hindi ko kaya. Ayoko. Dapat mong gawin, Marites. Kung ayaw mong matulad sa kapatid mo na namatay sa sakit, biglang sumigaw si Marites. Tumahimik ka. Ayoko siyang mawala. Ayoko siyang patayin. Tumingin ang lahat kay Marites. Para siyang estatwa na biglang nagkaroon ng buhay. Alam ni Elena na ang mga katagang iyon ay nagpapatunay sa lahat. Hindi lamang tungkol sa pagkuha ng custody. Ito ay tungkol sa pagpatay. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Marites. Ang kanyang mukha ay pula na sa galit at takot. Ito po ang ebidensya na sinasabi nila na may hawak kami. Sagot ng abogado. Ang plano nilang sirain ang buhay ni Lucy. Binuksan ng abogado ang isang sobre at inilabas ang mga larawan. Mga litrato ni Lucy na nakatulog na may mga pasa sa kanyang katawan. Ito po ang ebidensya ng pagmamaltrato, sabi ng abogado. Ito po ang ebidensya ng pag-abuso. Sumigaw si Fidel. Hindi totoo yan. Sinubukan niyang tumakbo. Pero pinigilan siya ng mga pulis. Sinubukan ni Marites na magsalita. Pero hindi siya pinayagan ng hukom. Sa pagtatapos ng recording, nagsalita ang abogado ni Ramon. Honorable, sa ngalan ng aming kliyente, hihilingin po namin na arestuhin ang mga suspek na sina Fidel at Marites Agoncillo.
At sa kapakanan ng bata, hihilingin po namin na ipagkatiwala si Lucinda Mercado sa aming kliyente, Dr. Ramon Alcaraz. Natahimik ang lahat. Iniisip ni Elena kung ano ang mangyayari. Biglang nagbago ang ekspresyon ng hukom. Ngumiti ang hukom. Kinausap ko na po ang DSWD kanina. Dahil sa mga bagong ebidensya na ipinresinta, ipinapahayag ko po na binabawi ko ang aking naunang desisyon. Ipinagkakatiwala ko si Lucinda Mercado kay Dr. Ramon Alcaraz. Nagsigawan ang lahat. Tumayo si Elena, hindi makapaniwala. Naisip niya ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagsubok. Para sa mga panahong ito, ang lahat ay may saysay. Lumapit ang mga pulis at dinakip sina Fidel at Marites. Umiiyak si Marites habang hinihila siya palayo. Sa pagtapos ng lahat, lumapit si Elena kay Lucy. Niyakap niya ang bata. "Okay ka lang ba, anak?" tanong ni Elena. Tumango si Lucy. Narinig ni Elena ang isang pamilyar na boses. "Elena," sabi ng abogado ni Ramon. "Magaling. Nagawa mo ang lahat." Napatingin si Elena kay Attorney Mendoza. Nginitian siya nito. "Pinuntahan namin si Elena at hiniling naming tulungan niya kami," sabi ng abogado. Sino ang mag-iisip na sa isang simpleng bagay tulad ng voice recorder na, yon, mabubuksan ng katotohanan? Niyakap din ni Elena ang abogado. Pinuntahan ni Elena si Lucy at naglakad sila papalapit kay Ramon. Nakita ni Elena na nakalabas na si Ramon sa ospital, ngunit hindi pa rin siya ganap na nakakarecover mula sa aksidente. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Lucy at naglakad silang dalawa papunta kay Ramon. Nang makarating sila sa harap ng doktor, hinawakan ni Elena ang kamay ni Ramon at sinabi niyang, "Papa Mon." Hija. Alam ni Elena na malapit nang matapos ang lahat. Sa wakas, matatapos na rin ang giyera. "Salamat po," sabi ni Elena. "Salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong maging pamilya ni Lucy." Tumawa si Ramon. Niyakap ni Ramon si Lucy ng mahigpit at hinalikan niya ang noo ng bata. "Hindi mo ako kailangang pasalamatan, Elena," sabi ni Ramon. "Salamat kayo dahil pinalaya niyo ako." Sa pagtapos ng lahat, sinabi ni Ramon ang isang bagay na magpapaiyak sa lahat. "May sasabihin ako sa inyo. Elena, Lucy, kayo ang pamilya ko." Tumingin si Elena kay Ramon at hinawakan niya ang kamay nito. Sa sandaling iyon, alam niya na sa wakas, tapos na ang lahat. 1 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang giyera. Sa loob ng kulungan, sina Fidel at Marites ay nagbabayad ng kanilang mga kasalanan. Ang kanilang mga araw ay puno ng lungkot at panghihinayang. Sa mansyon, ang lahat ay nagbago. Sa isang maliit na hardin, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, naghahanda si Lucy ng isang munting salo-salo. May mga lobo na kulay rosas at asul, mga plato ng pansit, at isang malaking cake na may icing na hugis puso. Kaarawan ni Lucy. Malapit sa kanila, nagtatanim ng mga halaman si Elena. Nakasuot siya ng simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod. Ang kanyang ngiti ay hindi mawawala. Si Ramon naman ay nagbabasa ng dyaryo sa ilalim ng payong. Hinahalikan niya ang bawat pahina. Tila ba mas mahalaga pa ito kaysa sa kanyang mga pasyente. "Happy birthday, anak!" Tumakbo si Lucy palapit sa kanyang mga magulang. Niyakap niya sina Elena at Ramon. "Papa Mon, Mama Len, tingnan niyo." Sa mesa may isang larawan. Isang larawan ng 3 tao na nakangiti. "Anak, sa bawat kaarawan mo, lalo mo pang pinapalambot ang puso ko," sabi ni Ramon habang hinahawakan ang pisngi ni Lucy. Natawa si Lucy. "Pero Papa Mon, hindi naman po kayo bato." "Hindi nga," sabi ni Ramon na tumingin kay Elena. "Kaya nga po kayo naging mabuting ama," sagot ni Elena. "Anak, may sasabihin ako sa'yo," sabi ni Elena. Tumingin si Lucy kay Elena. "Ngayon, may 2 kang nanay," sabi ni Elena. Ngumiti si Lucy. "2 po? Sino po yung isa?" "Ako," sabi ni Elena. Niyakap ni Elena si Lucy na para bang hindi na sila muling maghihiwalay. "Sir,
Kailan ba tayo magpapakasal? Tumingin si Ramon kay Elena. Elena, kapag handa ka na, sabi ni Ramon, kahit ngayon pa. Sa wakas, tinawag na ni Elena si Ramon bang sir. Maganda ang sinabi mo, Mama Len, sabi ni Lucy, sabay kuha ng isang kutsilyo at hiniwa nito ang cake. Ang bawat isa ay tumawa. Sa pagtigil ng lahat, binuksan ni Elena ang pintuan ng kusina. Naghahanda ng lahat. 1 taon na ang nakalipas. 1 taon na ang lumipas mula nang magulo ang lahat. Ngayon, alam na ng bawat isa na may pag-asa sa mundo. Ang mga ngiti nila ay nagpapakita ng lahat. Ito ang kanilang simula. Happy birthday sa'yo, aking anghel sa ulan, sabi ni Ramon. Sa dulo, alam na ni Lucy na hindi lamang ang kanilang pamilya ang nagwagi, kundi ang lahat. Sa katapusan ng lahat, ang lahat ay may pag-asa. Sa katapusan ng lahat, ang lahat ay may pamilya. Sa katapusan ng lahat, ang lahat ay may pag-ibig. At sa katapusan ng lahat, ang kabutihan pa rin ang magwawagi. At dito nagtatapos ang kwento ni na Lucy, Ramon, at Elena. Mga minamahal kong tagapakinig, nais ko pong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Salamat sa paglalakbay kasama ko sa mundo ni na Lucy, Ramon, at Elena. Salamat sa pag-iyak, sa pagtawa, at sa pag-asa na inyong ibinigay sa kanila. Hindi ko maitatanggi, ang pagsulat sa kwentong ito ay naging isang malalim na karanasan para sa akin. Sa tuwing isinusulat ko ang mga tagpo ng paghihirap ni Lucy, ng matinding lungkot ni Ramon, at ng pakikibaka ni Elena, para akong sumasabak sa kanilang mga damdamin. Ang pinakamahirap na bahagi? Siguro yung eksena sa korte nang makita ni Lucy ang mga pulis. Parang kinurot ang puso ko habang sinusulat ko yon. Gusto kong yakapin si Lucy. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Pero sa likod ng lahat ng hirap, may isang inspirasyon na nagbigay buhay sa kwentong ito. Inspirasyon galing sa mga taong hindi sumusuko. Sa mga taong naniniwala sa pag-asa, sa pagmamahal, at sa lakas ng loob. Inspirasyon galing sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa kung gaano kahandang magmahal, magpatawad, at magsakripisyo para sa ikaliligaya ng iba. Naalala ko, minsan, habang pinanonood ko ang paglubog ng araw, nag-iisip ako tungkol sa kung paano ang dilim ay hindi permanente. Kung paano may liwanag pa rin sa dulo ng bawat araw. Ganyan din ang pag-asa. Kahit gaano man kadilim ang buhay, palaging may liwanag na naghihintay. Tulad ng isang maliit na apoy, na kahit pa tumatakbo ang hangin, nananatili pa rin itong buhay, nagbibigay ng init at liwanag. Ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala? Sa'yo, kaya mo ring maniwala sa pag-asa kahit ano pa ang sinasabi ng iba? Sana, sa kwentong ito, nakita niyo ang isang maliit na liwanag na gagabay sa inyo. Salamat po ulit sa pakikinig. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento, mag-like, at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Kwentong Puso Clara.